Tignan niyo po si Trillanes. Wala pong kakayahan si Trillanes na magsagawa ng rally, no? Yung doon siya magsasalita ng kanyang mga hining. Ibig sabihin, wala talaga, pero meron siyang kakayahan dahil siya po ay anti-Duterte. Gustong-gusto ng media yan. Wala pong ano eh. May samahan si Trillanes, pero hindi niya po kaya yung ginagawa ni Pangulong Duterte ng mga maisog rally para mailabas niya yung hinaing niya. Media naman ang kasabwat niya. Lahat ng media, i-cover siya. Kung gaano karami yung mga tao sa mga maisog rally ni Pangulong Duterte, hindi po i-cover ng media yan. Kaya ito po lahat, ang nangyayari po rito, kanya-kanyang direksyon eh. Kanya-kanya na tayong hanap ng balita eh. Kanya-kanya na tayong mag-guide sa sarili nating action. Dadakipin na si Trillanes. So syempre, nagdidewang niya, dadakipin na kayo mga Trillanes. Pinalalabas ng ating media na news. No? Pinalalabas ng ating media na ito ay totoong balita. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Uy, panggulo to si Trillanes. Marami po tayong pinag-uusapan ngayon na nagiging national issue. Galing lang po kay Trillanes. Tulad ng ICC, tulad ng mga co-platters, no? Tapos, it's either magre-react yung mga taga-gobyerno sa mga sinasabi ni Trillanes. Yun na po yun. Tapos, eto po, marami rin po tayong atake na sinasagot, lalo na po yung ginawa po ni Bato. Yung ginawa po ni Bato ngayon na PDEA leaks, gusto po nilang patahimikin. Sa isang banda, no? Ang ugali po ng nasa gobyerno ngayon, lahat ng kumukontra hangga't maaari hindi sagutin eh. Kung hindi patahimikin. Yan po ang gusto rin nilang gawin gusto nilang gawin sa mga maisog rally, wag matuloy. At yan din po ang gusto nilang gawin kay Bato na itigilan na yung PDEA leaks. Okay. Sa mga tweed, wala po tayong malinaw na impormasyon na mula sa pamahalaan ano na nangyari sa Pilipinas. Sa isang banda naman, yung mga tumututol naman sa mga nagaganap sa Pilipinas, pilit naman pong pinipigilan na magsalita. Okay? Tignan niyo po si Trillanes. Wala pong kakayahan si Trillanes na magsagawa ng rally, no? Yung doon siya magsasalita ng kanyang mga hining. Ibig sabihin, wala talaga, pero meron siyang kakayahan dahil siya po ay anti-Duterte. Gustong-gusto ng media yan. Wala pong ano eh. May samahan si Trillanes, pero hindi niya po kaya yung ginagawa ni Pangulong Duterte ng mga maisog rally para mailabas niya yung hinaing niya. Media naman ang kasabwat niya. Lahat ng media, i-cover siya. Kung gaano karami yung mga tao sa mga maisog rally ni Pangulong Duterte, hindi po i-cover ng media yan. Kaya ito po lahat, ang nangyayari po rito, kanya-kanyang direksyon eh. Kanya-kanya na tayong hanap ng balita eh. Kanya-kanya na tayong mag-guide sa sarili nating aksyon. Ang nakakagulo po, yung pong kawalan ng pagsagot ng gobyernong ito sa lahat. Majority po ng issue, hindi niya sinasagot. Minsan kasi, kahit po gaano kalaki yung problema, basta na ipapaliwanag sa atin, gumagaan eh. Pandemic nga, dinaanan natin, nagkakandamatay, pero nauunawaan natin. Putya, kinakailangan pala na huwag tayong maglalabas ngayon. Kinakailangan pala naka-face mask tayo. Ngayon po
wala tayong kaalam-alam. Tignan po niyo yan. Mga maisog, 2 beses na, na hindi pinapayagan, binabawian ng permit. Sabi nga yan ay basic na karapatan niyang mag-rally. Bakit po ninyo, meron ngang Freedom Park. Sabi nga ni Pangulong Duterte, huwag nyo nang tawagin Freedom Park yan kung hindi pala makakapag-rally dyan. Pwede naman mag-rally, kaya hinarangan. Timing na timing, di ba? Freedom Park, aayusin. Freedom Park, walang ilaw. Pagpapatayan ng ilaw yung mga nagmamaisog. Okay. Tanungin ng reporter. Alam nyo, pwede pa yung si Pangulong Duterte, may mga namimiloso po rin naman na reporter eh. Di ba? Naalala nyo nun si Bergonya, sabi, President Duterte, sino po ang susunod na matutumba? Sinagot pa rin ni Duterte, depende sa chismis mo. Kaya nahihiwalay ng tao na ito si Bergonya ay chismis lang to sinasabi nito at itong mga ibang reporter sinasagot ni Pangulong Duterte. Alam natin na yung Rappler, pag pinagalitan ni Pangulong Duterte, alam natin kasi chismis yung dala-dala nila sa press conference. Tapos merong mga tunay na tanong, sinasagot. Ito po nagpipideya leaks, nag-iimbestigasyon sa Senado, tinanong si Pangulong Marcos. Ano sinagot? Tumawa lang. Buti mababait yung reporter natin. Yung Australiana, bakit kaya tawa ng tawa, Mr. President? Di ba? Tinanong na siya ng international press. Ano po nakakatawa dun? Okay. Dito po, una, saan ba nanggaling yung ICC na naman na yan? Nadadakipin, no? Unnecessary na kaguluhan. Kay Trillanes, magbibigay ng meron ng dadakipin na si Trillanes. So syempre, nagdidiwang niya, dadakipin na kayo, mga aasar na. Alam niyo nang aasar, maasar naman tayo. Di subukan ninyo. Tapos wala pong katugunan yung ating Pangulo. Nakahang na naman. Kaya ang mahaba eh. Samantalang wala talaga kayong magagawa kay Trillanes. Coup-platter, may coup daw na magaganap. Tagasagot lang kayo ni Trillanes. Ayan, no? PNP chief dismisses rumors. Rumors na naman. Nakadalawa na si Trillanes sa PNP. Ano yung una? Yung may kumakausap daw sa mga PNP. Di ba? Sinagot na ng PNP yan. Wala naman silang, hindi. Meron daw yung PNP, yung mga PNP ngayon na nakikipagtulungan. So sinagot po yan spokesperson na bawal yan, pinagbabawal yung makipagtulungan sa ICC dahil meron. Tapos, eto naman, naglabas yung DOJ kung sakaling merong warrant of arrest, naglabas sila ng briefer kay Pangulong Duterte, ay kay Pangulong Marcos. Akala ba namin na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC? Tumbling na naman ba ang Pilipinas? Makikipagtulungan na naman ba tayo? Kaya gulong-gulo po mga tao eh. Hindi po namin sinabi na dapat bawat issue sagutin ng Pangulo, no? Kaya nga dapat meron siyang spokesperson eh. Si Pangulong Duterte naman, hindi naman niya sinasagot met eh. Once a week lang.
Wow, very fickle-minded. Very fickle-minded. Nag-English lang siya, akala niya, masisindak na tayo, very fickle-minded. Mag-ano po kayo, mag-comment ng katinuan. Hindi po yung mga insultoy nyo lang ako. Okay. Kaya nakakagulo eh. Si Trillanes lang naman ang pinag-usap. Ang point ko lang, meron naman tayong kalayaang magpahayag. Meron tayong kalayaan ng pagsusuri. Iba po yung kay Trillanes parang news eh. Tinatanggap, binabalita yung lahat ng mga sinasabi ni Trillanes. Pinalalabas ng ating media na news. No? Pinalalabas ng ating media na ito ay totoong balita. Na ito ay nanggaling nga sa ICC. Yun yung problema, yung pagpapalabas na parang lahat ng sinasabi ni Trillanes, totoo na agad. Daig pa yung daig pa yung hindi mo matatawag na fake news eh. Parang ginawa niyong otoridad si Trillanes pagdating sa ICC, pagdating sa COP. Nung senador nga yan, hindi naman, alam niyo yung ibig sabihin, naging senador po yan eh. Hindi naman po siya ganun ka-otoridad sa lahat. Ngayong hindi na siya senador, ngayong wala na po siyang papel sa gobyerno, parang otoridad na siya bigla. Siya na pinagmumula ng kawalan po ng ibabalita, sa kawalan ng ibabalita ng media dahil namimili lang sila ng gusto nila ibalita. Lumalabas ngayon na si Trillanes na yung otoridad sa lahat ng balita ng Pilipinas.